Inagaw nila ang lahat, ang aking kumpanya, dangal at kaisa-isang anak. Habang nagpapakasasa ang asawa ko at ang kanyang kabit sa yamang ipinundar ko, itinapon nila ako sa putikan. Basura ka lang na binihisa namin, malupit na panduduro ng aking biyenan. Akala nila, tuluyan na akong nawasak. Ngunit hindi nila alam, ang inapak-apakan nila ang mismong susunog sa kanilang kaharian. Handa na ba silang manikluhod? Peak ang lahat ng ito. Ang babaeng nasa harapan ninyo na tinatawag ninyong bayani ay isang magnanakaw na ginamit ang mismong pondo ng mga mahihirap para magpakayaman. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Serafina. Dahan-dahang nanlamig ang kanyang mga daliri na nakakapit sa kristal na tropeo ng bahay marangal. Ilang segundo pa lamang ang nakalilipas nang ngumiti siya sa harap ng daan-daang bisita. Iniaalay ang parangal na iyon para sa kanyang pamilya. Ngunit na yon, ang kanyang asawa, si Lorenzo Montero, ay nakatayo sa gitna ng malawak na pasilyo ng Grand Ballroom. Hawak ang isang mikropono at pinalilibutan ng mga abogado. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay biglang naging mabigat at nakakasakal. Parang may tinik na bumara sa lalamunan ni Serafina, pinipigilan siyang lumunok. Ang masigabong palakpakan kanina ay napalitan ng nakabibinging bulungan at kalas ng mga mamamahayag. Tinitigan niya si Lorenzo, ang lalaking humalik sa kanyang kaninang umaga bago siya umalis ng mansyon, at nakita ang isang pares na mga matang walang bahid ng pagmamahal. Isang matalim at nanglilibak na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Bakit ang taong pinangakuan kang poprotektahan ay ang mismong magbabaon sa iyo ng buhay? Bago pa man makapagsalita si Serafina, nagtaas ng kamay si Lorenzo. Ang malaking screen sa likuan ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng kanilang kumpanya ay biglang nagpalit ng imahe. Nang lumingon si Serafina, tuluyang huminto ang kanyang paghinga. Lumbas sa screen ang isang litra ng isang sira-sirang bahay. Ang mga binta ng kapis ay basag-basag at ang bubong ay tinapalan lamang ng mga lumang tarpaulin. Nakaupo sa isang kinakalawang na bangko sa labas ng barong-barong ang dalawang matandang tila pinagkaitan ng sigla ng buhay, ang kanyang amang si Donato at ang kanyang madrastang si Remedios. Ninanakaw niya ang 186 na milyong piso mula sa pondo ng housing project. Patuloy ni Lorenzo, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan. Ipinadaan niya ang pera sa kooperatiba ng kanyang mga magulang at para pagtakpan ng krimen, hinahayaan niyang mabulok ang sarili niyang pamilya sa isang barong-barong. Ganyan siya kasakim, ganyan kadumi ang budi ng asawa ko. Gumuho ang tuhod ni Serafina. 11 taon. 11 taon siyang hindi umuwi sa antique dahil sa kanyang bulag na pagmamalaki at sa walang katapusang trabaho. Ngunit buwan-buwan ay nagpapadala siya ng daan-daang libong piso. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na nabibili ng padala ang ginhawa ng kanyang mga magulang. Bakit ganito ang kalagayan nila? Ang matinding pighati mula sa pagtataksir ng kanyang asawa ay sumalpok sa nakadudurog na konsensya ng pagiging isang anak. Mula sa likuran ni Lorenzo, humakbang pasulong ang kanyang biyenan na si Doña Mercedes. Suot ang isang mamahaling terno, naglabas ito ng isang panyo at nagkunwaring nagpupunas ng luha bago humarap sa mga kamera. Patawarin niyo ang pamilya Montero, panimula ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa artipisyal na pighati. Pinulot namin ang babaeng ito mula sa putikan. Binigyan namin siya ng pangalan at kapangyarihan dahil naniwala kami sa kanyang potensyal. Pero hindi pala nabibili ng pera ang magandang asal. Walang hiya kang anak, Serafina. Tinapon mo ang mga magulang mo para sa luho. Hindi ka karapat dapat maging ina ng aking apo. Ang mga salitang iyon ay parang mga asidong ibinuhos sa pagkatao ni Serafina. Sumugod ang mga mamamahayag palapit sa entablado. Ang mabilis at walang patid na pagkislap ng mga camera ay parang mga pisikal na sampal na tumatama sa kanyang mukha.
Nagsisiksika ng mga mikropono. Itinututok sa kanyang nanginginig na mga labi. Napahawak si Serafina sa kanyang dibdib. Nakapa ang isang lumang kwintas na gawa sa kapiz na nakatago sa ilalim ng kanyang magarbong damit. Nag-iisang regal, bigay ng kanyang ama na hindi niya kailanman inalis. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili, para sumigaw na lahat ng ito ay kasinungalingan. Ngunit walang lumabas na boses. Manhid ang kanyang buong katawan. Lumapit si Lorenzo, sinanyasan ng kanyang mga gwardiya na harangan ang mga mamamahayag. Kinorner niya si Serafina sa dulo ng entablado, malayo sa pandinig ng mga tao, ngunit kitang-kita ng mga lente ng camera. Padarag niyang isiniksik ang isang makapal na manipestong papel sa dibdib ng kanyang asawa. "Pirmahan mo ang pag-amin na ito, Serafina," bulong ni Lorenzo. Wala na ang nagmamakaawang tono nito sa madla. Ang boses nito ngayon ay puno ng kamandag at kapangyarihan. "Umalis ka sa kumpanya ko ngayon din. Kapag hindi mo ito pinirmahan, bukas na bukas, ipapabatak ko ang lupang kinatatayo, anang mga magulang mo, at itatapon ko sila sa kalye na parang mga aso." Yumuko si Serafina at tiningnan ang ginintuang pluma na pilit isinuksok ni Lorenzo sa kanyang nang-inginig na palad. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang kanyang pinaghirapang imperyo, ang kanyang pinanumpaang kasal, at ang kanyang buong pagkatao ay sinunog hanggang maging abo. Hinawakan niya ng mahigpit ang malamig at mabigat na pluma, nakatapat sa papel na tatapos sa lahat ng kanyang pinaghirapan, habang ang nakakapasong kislap ng daan-daang camera ay patuloy na nire-record ang kanyang tuluyang pagkasira. Ang malamig na hangin ng Makati ay hindi sapat upang pawiin ang pang-inginig ng buong pagkatao ni Serafina nang itulak niya ang mabigat na pintuan ng mansyon ng mga Montero. Inaasahan niyang makakahanap ng katahimikan para makapag-isip, ngunit isang mas malagim na bangungot ang sumalubong sa kanya. Tumambad sa kanyang paningin si Valeria Dizon, ang opisyal na media consultant ni Lorenzo. Nakatayo ang babae sa gitna ng malawak na sala, suot ang paboritong silk robe ni Serafina, habang kalmadong umiinom ng tsa. Sa paligid nito, ang mga katulong ay nagmamadaling isilid ang mga mamahaling damit at gamit ni Serafina sa mga itim na kahon. "Ano ang ibig sabihin nito?" Nanginginig ang boses na tanong ni Serafina, pilit hinahanap ang awtoridad na matagal niyang hawak. "Huwag mo nang tangkaing pigilan sila." Isang pamilyar at matalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Pababa si Doña Mercedes, hawak ang isang mamahaling rosaryo habang nanlilisik ang mga mata sa kanyang manugang. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging isang perpektong asawa ay ngayoy nakatingin sa kanya na parang isang basahan. "Kasalanan mo kung bakit humanap ng ibang anak ko, Serafina?" Malamig na patuloy ng matanda, humakbang palapit upang tuluyang durugin ang pagkatao niya. "Masyado kang ambisyosa. You forgot how to be a wife because you were too busy playing boss. At ngayon, ipinahamak mo pa ang pangalan ng pamilya namin. Isang malaking pagkakamali na pinayagan kitang makapasok sa pamamahay na ito." Mula sa likuran ni Valeria, lumabas si Lorenzo. Wala ang bakas ng galit sa mukha ng lalaki, kundi isang mapanuyang ngiti ng isang manlalarong hawak ang lahat ng baraha. "Iginapang ko ang kumpanya habang nagpapakasarap ka sa atensyon ng media, Serafina." Walang kagatol-gaton na sabi ni Lorenzo, inayos pa ang kwelyo ng kanyang polo. "I'm just taking back what's mine. You made me do this. Kung naging masunurin ka lang sa ng asawa, hindi aabot sa ganito. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Take the fall to save the stock prices, at baka sakaling maawa ako at hindi ko ipakulong ang mga magulang mo." Para bang binabaliktad ng mag-ina ang mundo, sila ang nagtaksil, sila ang nagnakaw. Ngunit sa bibig ng mga ito, si Serafina ang makasalanan. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo sa tindi ng pag-ikot ng katotohanan na ginagawa nila sa kanya. Akmang sasagot na sana si Serafina nang may marinig siyang mabilis na mga yabag mula sa itaas.
Ma! Ang pinakamasakit na punyal ay hindi nagmula sa kanyang asawa o biyenan. Patakbong bumaba si Paloma, ang 15 taong gulang niyang anak. Hawak ng bata ang mga pekeng dokumentong ipinakalat ni Lorenzo kanina sa parangal. Ang mga mata ng kanyang anak ay namumula sa galit at pagkabigo. Paloma, anak, makinig ka sa akin. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Humakbang si Serafina palapit, nakalahad ang mga kamay na uhaw sa yakap ng kanyang anak. Umatras si Paloma, nakatingin kay Serafina na parang isang halimaw. You're a thief, Ma! You didn't even care about Lolo and Lola. Nakita ko ang mga litrato. Pinabayaan mo silang maghirap habang nagpapanggap kang mabait na tao. Sumigaw si Paloma at buong lakas na ibinato ang isang nakakuadradong larawan ng kanilang pamilya. Ang malakas na pagbasag ng salamin sa sahig ay sumabay sa tuluyang pagkawasak ng kaluluwa ni Serafina. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa makinis na marmol. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang punit na litrato. Isang matalim na piraso ng basag na salamin ang humiwa sa kanyang daliri. Umagos ang sariwang dugo, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kirot sa kanyang laman ay walang binatbat sa sakit na nakabaon sa kanyang dibdib habang nakatingin ang sarili niyang anak ng may pandidiri. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan ni Lorenzo ang mga gwardiya. Walang awang hinila si Serafina palabas ng pintuan. Isang maliit na maleta lamang ang inihagis sa kanyang paanan bago tuluyang isara ang malaking gate ng mansyon. Kasabay ng paglisan ng huling hibla ng kanyang pag-asa, nagsimulang bumuhos ang isang malakas at walang awang ulang. Ang malamig na tubig ay humampas sa kanyang muka. Pilit hinuhugasan ang mga luhang umaagos sa kanyang mga pisingi. Mag-isa siya sa madilim na kalsada, walang pera, walang pamilya, at walang matakbuhan. Ngunit may isang taong nag-iwan ng liwanag sa kanyang isip. Si Beatrice, ang kanyang pinsan at ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang kumpanya. Hawak ni Beatrice ang lahat ng orihinal na resibo at patunay na inosente siya. Nanginginig at basang-basa ang mga daliri niya habang kinukuha ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang numero ng pinsan. Pinakinggan niya ang mahabang pag-ring sa kabilang linya. Paulit-ulit na nagdarasal na sagutin ito ng kaisa-isang taong kakampi niya. Natigil ang tunog at nagkonekta ang tawag. Ngunit hindi ang malumanay na boses ng kanyang pinsan ang narinig niya, kundi isang pamilyar at malupit na tinig na nagpapanigas ng kanyang buong katawan. Looking for your lawyer, dear wife? Ang malamig na boses ni Lorenzo sa kabilang linya ay sapat na upang patigasin ang natitirang dugo sa mga ugat ni Serafina. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin ng asawa. Pinatay niya ang tawag at tumakbo sa kalagitnaan ng gabi, basa ng ulan at nilalamon ng kaba. Inabot siya ng madaling araw bago makarating sa pampublikong ospital kung saan ginagamot ang amay ni Beatrice. Sa dulo ng isang madilim at maamoy gamot na pasilyo, nakita niya ang kanyang pinsan. Nakaupo si Beatrice sa labas ng dialysis ward, nakayuko at nakasabunot sa sariling buhok. Lumapit si Serafina. Ang kanyang mga basang sapatos ay nagiiwan ng bakas ng putik sa makinis na sahig. Nang iangat ni Beatrice ang kanyang ulo at makita ang kalunos-lunos na ayos ni Serafina, agad itong umiwas ng tingin. Hindi nito kayang salubungin ang mga mata ng taong nag-ahon sa kanya sa hirap. Nasaan ang mga dokumento, Beatrice? Garagal, nguit nagmamakaawang tanong ni Serafina. Iyon na lang ang alas ko para makuha ko pabalik ang anak ko. Sabihin mong tinago mo. Nagsimulang humagulgol si Beatrice. Kumaralgal ang boses nito, puno ng pagsisisi, ngunit wala nang magagawa. I'm sorry, Ate Serafina. Kinuha ni Lorenzo ang lahat. Binili niya ang utang ng papa sa ospital. He threatened to cut off the treatments right this minute kung hindi ko ibibigay sa kanya ang buong master file. Wala akong choice. Mamamatay ang tatay ko.
Tila humin to ang pag-ikot ng orasan para kay Serafina. Ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang pinag-aral at pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ay siya mismong nag-abot ng punyal kay Lorenzo. Inasahan marahil ni Beatrice na sasampalin siya, na isusumpa siya. Nuwit nanatiling nakatayo si Serafina. Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Tumingin si Serafina sa pintuan ng ward kung saan nakahiga ang tiyuhin niyang may sakit. At pagkatapos ay ibinalik ang paningin sa pinsan. Ibinenta mo ang kaluluwa ko para sa buhay ng tatay mo. Naiintindihan ko. Mahinang bulong ni Serafina, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Pero sana, Beatrice, pinatay mo na lang ako. Tinalikuran niya ang pinsan na patuloy sa pag-iyak. Paglabas niya ng ospital, sinubukan niyang gamitin ang kanyang ATM card sa isang makina sa kanto. Ang patuloy na pag-ilaw ng pulang babala sa screen ay nagkumpirma ng kanyang kinatatakutan. Freeze account. Hinawakan ni Lorenzo ang lahat ng kanyang pera. Wala siyang natira, kundi ang ilang gusot na barya sa kanyang bulsa. Gamit ang huling pera, pumili si Serafina ng isang pirasong pan de coco sa isang naglalakong matanda. Umupo siya sa gilid ng bangketa. Pinagmasdan ang tinapay. Dahan-dahan niya itong hinati sa dalawa. Pumasok sa kanyang isipan ang alala noong mga bata pa sila ni Beatrice sa antique. Isang pirasong tinapay, palaging hinahati sa dalawa, pantay na pantay. Noon, kahit gutom sila, may kakampi siya. Ngayon, nasa kanya ang kabilang kalahati. Ngulit mag-isa na lang siyang kakain nito sa gitna ng kawalan. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha sa tinapay na hawak niya. Wala na siyang matatakbuhan sa Maynila. Isang lugar na lang ang naiwan sa kanya. Ang lugar na 11 taon niyang tinakasan. Sumakay siya sa isang mumurahing bus patungong probinsya. Ang mainit at maalikabok na hangin sa loob ng bus ay humahampas sa kanyang mukha habang nakatulala siya sa bintana. Pinagmamasdan ang paglayo niya sa lungsod na nagbigay sa kanya ng lahat at bumawi ng lahat. Sa gitna ng nakabibinging ugong ng makina ng bus, nagliwanag ang basag na screen ng kanyang telepno. May pumasok na mensahe mula sa isang numero kung hindi nakarehistro. "Huwag kang sumuko. Hindi ka nag-iisa." Nangunot ang no ni Serafina. Sino ang magpapadala nito? Mayroon pa ba siyang kakampi sa mundong tinalikuran na siya? Ngunit bago pa siya makapag-isip, namatay ang screen ng telepno dahil sa kawalan ng baterya. Lumipas ang mahigit 1 araw na biyahe bago tumigil ang bus. Pagtapak ng kanyang mga paa sa maalikabok na lupa ng Barangay San Roque, ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, isang nakakapasong liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Nakatayo sa hindi kalayuan si Cora, ang pamosong chismosa ng kanilang barangay. Hawak nito ang isang teleponyo na nakakabit sa isang maliwanag na ring light na katutok ng direkta sa mukha ni Serafina. Nakangisi ang matanda, tila isang mga ngaso na nakahuli ng kanyang paboritong biktima. "Live na live tayo, mga kapitbahay!" Masayang sigaw ni Cora sa kanyang teleponyo. "Tingnan niyo kung sino ang nagbabalik. Ang bilyonaryang magnanakaw, umuwi na sa kanyang barong-barong." Ang sunod-sunod na pagkislap ng camera mula sa telepo, ni Cora ay parang nagbabadya ng panibagong impyernong kakaharapin ni Serafina. "Hala! I-share niyo ang live na ito, mga kapitbahay. Tingnan niyo kung sino ang gumalik sa ating barangay. Ang bilyonaryang magnanakaw, umuwi na sa kanyang barong-barong." Bulyaw ni Cora habang pilit inilalapit ang kumikinang na telpono sa mukha ni Serafina. "Ano, Miss CEO? Nasaan na ang mga magagara mong sasakyan? Bakit mukha kang basang sisiw ngayon? Totoo ba na ibinulsa mo ang pondo ng mga pabahay, kaya heto ang mga magulang mo nakatira sa tagpi-tagping yero?" Pumikit ng mariin si Serafina, pilit nilulunok ang mapait na laway na bumara sa kanyang lalamunan. Hinigpitan niya ang hawak sa hawakan ng kanyang maliit na maleta at nagpatuloy sa paglalakad.
Ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ay sumisira sa kanyang mamahaling sapatos. Ngunit mas nakadudurog ang mga matutulis na tingin at bulungan ng mga taong nakadungaw sa kanilang bintana. Ang mga matang dati ay humahanga sa kanya. Ngayon ay puno ng pandidiri at pangumutya. Yumuko na lamang siya. Tahimik na pinapasa ng bigat na kanyang kahihiyan. Tumigil siya sa tapat ng bahay na 11 taon niyang tinakasan. Mas malala pa ang kalagayan nito kaysa sa nakita niya sa malaking screen. Ang mga bintanang kapis ay basag-basag at kulang-kulang. Ang mga haligi ay unti-unti nang inaanay at ang bubong ay pinatungan lamang ng mga lumang gulong at punit na tarpaulin upang hindi liparin ng hangin. Unti-unting bumukas ang lumang pintua, ang gawa sa kahoy. Tumambad sa kanya si Remedios, ang kanyang madrasta. Puti na ang buong buhok nito, at ang mga balikat ay nakukuba na sa tindi ng pagod. Pinatigas ni Serafina ang kanyang sarili. Hinihintay niya ang galit ng matanda. Inaasahan niyang isusumpa siya nito dahil sa pambabastos ng buong mundo sa kanilang pamilya. Ngunit humakbang palapit si Remedios. Ang magagaspang at kulubot na mga kamay ng matanda ay marahang dumampi sa maputik at basa ng luhang mukha ni Serafina. Gamit ang laylayan ng sariling lumang duster, maingat na pinunasan ni Remedios ang dumi sa pisngi ng kanyang manugang. "Ang lamig-lamig na mga kamay mo, anak," malumanay na wika ni Remedios habang kinukuha at pinipisil ang nanginginig na mga daliri ni Serafina upang bigyan ang mga ito ng init. Wala sa boses nito ang panghuhusga, walang bahid ng galit, at walang ni isang tanong tungkol sa iskandalong sumira sa kanilang pangalan. "Pumasok ka na. Kanina pa naghihintay ang tatay mo. Nagluto siya ng paborito mong paksiw na isda." Gumuho ang pader ng pagmamalaki na itinayo ni Serafina sa loob ng mahabang panahon. Sa paningin ng buong mundo, siya ay isang tiwaling negosyante at isang sakim na magnanakaw. Ngunit sa loob ng sirang bahay na ito, pinatunayan ng simpleng hawak ng inanang na siya ay isa pa ring anak na umuwi lang ng gabi para maghapunan. Pagpasok niya sa madilim na sala, ang pamilyar na amoy ng suka, bawang at isda ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ngunit habang inililibot niya ang kanyang paningin, napansin niya ang isang kakaibang bahagi ng bahay. Sa pinakadulo ng maliit na pasilyo, may isang kwarto na nakasara at kinakandanduhan ng 3 malalaki at kinakalawang na padlock. Ito lamang ang kaisa-isang kwarto na mahigpit na nakasara. Bakit nila lalagyan ng ganoon kabibigat na kandado ang isang kwarto sa bahay na wala namang mahahalagang kagamitan? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim tungkol doon, isang mabigat at garagal na ubo ang nagmula sa direksyon ng kusina. Dahan-dahang lumabas mula sa dilim ang isang matandang lalaki. Si Donato. Napakanipis na ng katawan nito, tila balat at buto na lamang. At nakakapit ng mahigpit sa haligi ng bahay upang mapanatili ang pagtayo. Nanigas si Serafina. Naalala niya ang mga masasakit na salitang binitawan niya sa amang ito nung huli silang mag-usap. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pagbulyaw nito, sa panunumbat na ito na ang karma niya dahil sa kanyang pagiging ambisyosa. Ibinaba ni Serafina ang kanyang tingin, andang tanggapin ang lahat ng pot ng kanyang ama. Ngunit sa halip na sumigaw, nangatog ang mga tuhod ng matanda. Tuluyang nawala ng lakas si Donato at bumagsak ang katawan nito sa sahig na gawa sa kawayan sa mismong harapan ni Serafina. Ang malakas at garagal na ubo ni Donato ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, sinasabayan ng panginginig ng kanyang buong katawan. Bumagsak din ang mga tuhod ni Serafina sa sahig. Mabilis na inalalayan ang nanginginig na katawan ng kanyang ama. Mahigpit niya itong niyakap habang ang dibdib ng matanda ay mabilis na tumaas-baba, pilit humahabol ng hininga mula sa matinding ubo. Wala na siyang pakialam sa dumi at alikabok na kumakapit sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakadudurog na pagsisisi. "Tay, patawad! Patawarin niyo ako, Tay!"
Hagulgol ni Serafina, ibinabaw ng kanyang mukha sa manipis na balikat ni Donato. Napakatanga ko. Akala ko sapat na ang pera para maging mabuting anak. Patawarin niyo ako sa lahat ng kahihi ang binala ko sa pangalan natin. Dahan-dahang itinaas ni Donato ang kanyang nanginginig na kamay at ipinatong ito sa buhok ni Serafina. Sa halip na sumagot, bumalong ang matanda sa kanyang asawa. Sinambit niya ang isang utos na nagtataglay ng matinding bigat. Remedios, kunin mo ang kahon sa kwarto. Tumango ang matanda at naglakad patungo sa madilim na pasilyo. Narinig ni Serafina ang pag-ikot ng mga susi at ang pagkalag ng mabibigat na padlock sa kaisa-isang nakasarang kwarto. Ilang saglit pa, bumalik si Remedios bitbit ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy ng mangga. Maingat niya itong ipinatong sa maliit na lamesang kawayan sa harap nilang mag-ama. Ginamit ni Donato ang natitira niyang lakas upang umupo ng maayos. Gamit ang kanyang mga daliring nanginginig at puno ng kalyo, binuksan niya ang takip ng kahon. Napatakip si Serafina ng bibig sa kanyang nakita. Sa loob ng kahon ay nakasalansa ng daan-daang mga sobre mula sa bangko. Ang iba ay kupas na ang kulay. Ang iba ay naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit lahat ay maayos na nakatabi. Maingat na hinawakan ni Serafina ang isa sa mga pinakalumang sobre. Pinadaanan niya ng hinlalaki ang magaspang na papel kung saan nakasulat ang kanyang pangalan at ang halaga ng pera sa nanginginig na sulat kamay ng kanyang ama. 11 taon. 11 taon ng buwan ng padala niya. Walang na isang sobre ang nabuksan. Wala na isang kusing ang nagastos. Bakit? Karagal na tanong ni Serafina, ang mga mata ay puno ng matinding pagkalito at panlulumo habang nakatingin sa butas-butas nilang bubong at sa manipis na katawan ng kanyang mga magulang. Nagugutom kayo. Umuulan sa loob ng mismong bahay natin. Bakit hindi niyo ginamit ang pera? Tinitigan siya ni Donato. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na handang magtiis ng kahit anong pasakit. Dahil hindi iyon galing sa iyo, anak. Galing yun sa asawa mo. Mahinang paliwanag ni Donato. Ilang taon na ang nakalilipas, may dumating na liha mula sa opisina ni Lorenzo. Nilagyan niya ng tatak ang bawat padala mo bilang kabayaran sa karapatan sa lupa natin. Kung ginastos namin ang kahit isang piso mula dyan, matagal na kaming pinalayas ng asawa mo. Matagal nga niyang nakuha ang lupa natin. Parang isang malamig at matulis na patalim ang ibinaon sa puso ni Serafina. Ginamit ni Lorenzo ang kanyang pagiging abala at ang pag-asa niya na napapabuti ang kalagayan ng kanyang mga magulang para unti-unting agawin ang nag-iisang pamana ng kanilang pamilya. Mas pinili ng kanyang ama at madrasta na magutom, mas piniling ulanin. Mas piniling magmukhang kaawa-awa sa paningin ng buong barangay. Huwag lamang isuko ang lupang kinatatayo, ang nila. Dahil alam nilang balang araw, kapag tinalikuran siya ng mundo, kailangan niya ng tahanang mababalikan. Kumuha si Remedios ng isang maliit na palanggana na may mainit na tubig at isang lumang tuwalya upang punasan sana ang matanda. Kinuha yon ni Serafina. Lumuhod siya sa malamig na sahig, hinawakan ng magagaspang bitak-bitak at putikang mga paa ng kanyang ama. Buong pag-iingat niya itong hinugasan gamit ang maligamgam na tubig kasabay ng tuloy-tuloy na pag-agos ng kanyang mga luha na humahalo sa palanggana. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Donato at idinampi ito sa kanyang sa isang mahigpit at matagal na pagmamano. Tuluyang binabasag ang huling pader ng kanyang pagmamalaki. Ngunit habang nakayuko, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang isipan. Bakit pa gustong-gusto ni Lorenzo ang lupang ito? Nasa dulo ito ng bayan, malayo sa sibilisasyon, at walang halagang komersyal sa paningin ng ordinaryong tao. May isang malaking lihim na itinatago ang kanyang asawa, at ginamit nito ang kumpanya niya para isakatuparan yon. Nang iangat ni Serafina ang kanyang muka upang tingnan ang tumutulong tubig mula sa butas nilang bubong,
Natuyo ang kanyang mga luha. Ang nakadudurob na pighati sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang malamig, siksik at nag-aapoy na determinasyon. Ang babaeng umiiyak kanina ay naglaho. Pumasok sa kanyang mga mata ang bagsik ng isang inang ninakawan ng anak at ng isang anak na nakita ang paghihirap ng kanyang mga magulang. Hindi na siya tatakbo. Isang serye ng malalakas at bayolenteng katok ang yumanig sa manipis na pinto ng kanilang bahay, sumisira sa kanilang tahimik na sandali. Binuksan ito ni Remedios at pumasok ang kapitan ng barangay. May hawak na isang opisyal na dokumentong may selyo ng munisipyo. Ang mukha nito ay walang bakas ng awa. Pasensya na, Donato. Malamig na wika ng kapitan, inilapag ang papel sa ibabaw ng lumang mesa. May utos na mula sa korte na pabor kay Mr. Lorenzo Montero. Ipapabatak na ang lupang ito. Mayroon na lamang kayong 24 na oras para lisanin ang inyong bahay. Tinitigan ni Serafina ang papel na naglalaman ng utos ng korte. Walang bakas ng takot o gulat sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at kalkuladong katahimikan. Sa halip na magmaktol o umiyak, maingat niya itong itinupi at ibinulsa. Humarap siya sa kanyang mga magulang na bakas ang labis na pag-aalala. Hayaan niyo silang isipin na talo na tayo, Tay, Nay. Kalmadong wika ni Serafina. Ang boses ay may malamig na talim. Huwag ninyong aayusin ang mga tumutulong tubig. Hayaan nating magmukhang kaawa-awa ang bahay na ito. Gusto ni Lorenzo ng palabas? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang pag-arte na makikita niya. Kinaumagahan, lumabas si Serafina bit-bit ang isang lumang laptop na ang screen ay may malaking basag sa gilid. Hiniram niya ito sa anak ng kanilang kapitbahay, kapalit ng pagtuturo, rito sa math noong gabi. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, kung saan may mahinang signal ng internet, tahimik siyang nagtrabaho. Hindi alam ni Lorenzo, bago pa man pumutok ang iskandalo, lihim na gumawa si Serafina ng isang nakatagong cloud server na kumokopya sa lahat ng transaksyon ng bahay marangal. Mabilis na nagtipa ang kanyang mga daliri, sinusundan ang digital na bakas ng daan-daang milyong pisong nawawala. Upang mapanatili ang kanyang ilusyon ng pagkatalo, sinadya niyang dumaan sa maliit na tindahan sa kanto kung saan madalas tumambay si Cora. Pagkakita pa lamang sa kanya ng matanda, agad nitong itinaas ang telpono at nagsimulang mag-live. "Mga kapitbahay, eto na naman ang ating nahulog na reyna." Pasigaw na anunsyo ni Cora. Itinutok ang camera sa namumutlang mukha ni Serafina. Sa halip na umiwas o magalit, yumuko si Serafina. Sinadya niyang bitawan ang biniling maliit na supot ng tuyo. Kumalat ang maliliit at murang isda sa maalikabok na lupa. Dahan-dahan tila isang taong nawala na ng lahat ng dignidad. Lumuhod si Serafina at pinulot ang mga isda isa-isa habang naririnig ang nakakapasong halakak ni Cora at ng mga nanonood sa internet. Ang video na iyon ng pagpulot niya ng tuyo sa alikabok ay mabilis na kumalat at pinagpiyastahan ng buong bansa. Pag-uwi niya sa barong-barong, inihain ni Remedios ang mga nahugasang isda at isang kaldero ng kanin. Kumuha si Donato ng isang kutsara ng tutong mula sa ilalim ng kaldero at maingat na inilagay sa plato ni Serafina. "Pasensya ka na, anak. Ito lang ang nakayanan natin ngayon." Nahihiyang bulong ng kanyang ama. Tinitigan ni Serafina ang sunog na kanin at ang maliit na isda. Kinamay niya ito at isinubo. Nang lumasap sa kanyang dila ang pamilyar na alat at lutong ng tutong, isang tapat at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng buong puso sa loob ng 11 taon. Walang mamahaling steak o pino na alak ang makakapantay sa init ng hapagkainan na ito. Wala siyang pera, ngunit pakiramdam niya ay buong-buo siya. Pagsapit ng gabi, habang tulog na ang kanyang mga magulang, bumalik si Serafina sa harap ng basag na laptop.
May isang kahina-hinalang folder siyang nahanap sa loob ng lihim na server. Ang pangalan ng folder ay Costa Esperanza. At sa loob nito ay may isang dokumentong nakapangalan kay Valeria Dizon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang kontrata sa pagbili ng lupa na may kalakip na lagda ng isang peking engineer. Bakit kailangan ng peking engineer para sa isang simpleng lupain sa probinsya? Ano ang itinatayong proyekto ni Lorenzo na pilit nitong pinagtatakpan? Habang tahimik na nag-iimbestiga si Serafina sa gitna ng dilim sa probinsya, ibang-iba naman ang hangin na umiihip sa loob ng mansyon ng mga Montero sa Makati. Nakatayo si Lorenzo at Doña Mercedes sa gitna ng marangyang sala, hawak ang mga baso ng malamig na champagne habang pinapanood sa malaking telebisyon ang viral video ni Serafina na namumulot ng tuyo. Tingnan mo nga naman ang dati mong asawa, Lorenzo. Bagay na bagay sa kanya ang gumapang sa lupa. Mapagmataas na wika ni Doña Mercedes bago inihigop ang inumin. Wala na siyang kakayahang lumaban. You played her perfectly. Sa kabilang dulo ng sala, nakaupo si Valeria sa paboritong sofa ni Serafina. Suot nito ang mga mamahaling alahas ng dating ginang ng tahanan. May hawak itong telepono at malakas na nakikipag-usap sa isang kausap sa kabilang linya. Yes, bukas na bukas din ang eviction, natatawang utos ni Valeria sa telepon. Walang pakialam kung sino ang makarinig. I don't care kung umuulan, hilahin niyo ang mga matatandang daga na yon palabas ng bahay nila at itapon niyo sa kalye. The property needs to be cleared for the resort. Hindi alam ng mga nagdiriwang na demonyo, may isang taong nakatayo sa madilim na bahagi ng itaas ng hagdanan. Nakadikit ang likod ni Paloma sa malamig na pader. Mahigpit na nakakuyom ang mga nanginginig na kamao. Narinig niya ang lahat, ang plano, ang pandidiri, ang kawalang awa sa kanyang sariling lolo at lola. Ang mga matang punong-puno ng galit sa kanyang ina kaninang umaga ay unti-unting napalitan ng matinding takot at pagdududa. Unti-unting umurong ang bata patungo sa kanyang silid upang hindi makita ng mga halimaw sa ibaba. Ang mariin at mabigat na paglapat ng hamba nang isara ni Paloma ang pinto ay lumika ng isang nakabibinging tunog na tuloy yang bumasag sa ilusyon ng perpektong pamilya ng mga Montero. Maging ang mga nagtataasang pader ng mansyon ng mga Montero ay hindi na sapat upang ikubli ang nabubulok na katotohanan sa paningin ni Paloma. Ang hangin sa loob ng kanilang tahanan na dati ay amoy ng paboritong lavender na pabango ng kanyang ina ay napalitan ng matapang at nakakahilong amoy ng imported na pabango ni Valeria. Kinabukasan, matapos marinig ang malagim na usapan ng mga matatanda, bumaba si Paloma patungo sa sala at naabutan ng isang eksenang nagpagalaw sa natutulog niyang galit. Nakatayo si Valeria sa gitna ng silid, may hawak na baso ng alak habang walang awang nag-uutos sa mga katulong na isilid sa mga itim na garbage bag ang mga natitirang gamit ni Serafina. Idiretso niyo yan sa basurahan sa labas. I don't want to see any trace of that cheap woman in my house, matinis na utos ni Valeria habang itinuturo ang mga paboritong libro at mga lumang painting ng kanyang ina. Huwag ninyong galawin yan! Patakbong lumapit si Paloma at pilit inagaw ang isang kahon mula sa katulong. Gamit yan ni Mama! Wala kayong karapatang itapon yan! Napaikot ng mga mata si Valeria, humigop ng alak bago ngumiti ng mapang-uyam. Oh, honey, wala na ang mama mo. And frankly, you should learn how to dress and act like a real Montero. Masyado kang tumataba, Paloma. Look at your arms. Hindi maganda sa kamera ang ganyang bulto ng katawan, lalo na kapag ipinakilala na tayo bilang isang pamilya sa media. Nanlaki ang mga mata ni Paloma. Wala pang isang linggo mula nang palayasin ang kanyang ina. Ngunit umaasta na ang babaeng ito na parang siya ang reyna ng pamamahay. Lumingon si Paloma nang makita niyang pababa ng hagdan ang kanyang lola. Tumakbo siya patungo kay Doña Mercedes, umaasang makakahanap ng kakampi sa babaeng palaging may hawak na rosaryo. Lola!
Sabihin niyo po kay Valeria na huwag itapon ang mga gamit ni Mama. At bakit niya ako sinasabihan ng ganito? Nanginginig ang boses na sumbong ni Paloma. Huminto si Doña Mercedes. Tiningnan niya ang itim na garbage bag, pagkatapos ay binalingan si Valeria na nakangiti lamang. Imbes na pagsabihan ang kabit ng kanyang anak, hinawakan ng matanda ang balikat ni Paloma at bumuntong hininga ng may halong pagkairita. She is doing us a favor, Paloma. Malamig at formal na sagot ng matanda, tila nagbabasa ng isang batas. Masyadong maraming kalat ang nanay mong magnanakaw sa bahay na ito. At makinig ka kay Valeria. She is good for our family's image. Isang tunay na ginang ang alam kung paano dalhin ang sarili. Hindi tulad ng nanay mong walang inisip, kundi ang magpanggap na magaling. A real woman knows how to endure for the sake of the family. Tila may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Paloma. Ang matandang babaeng palaging natuturo sa kanya tungkol sa grasya ng Diyos at kabanalan ay tahasang kinukonsinti ang kasalanan at pagtataksil ng kanyang anak. Nakita ni Paloma ang wad na moralidad ng kanyang lola. Ang lahat ng dasal nito ay isang malaking kasinungalingan, ginagamit lamang na panakipbutas sa mga dumi ng kanilang pamilya. Walang sinabi si Paloma. Tumalikod siya at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pilit na nilulunok ang namumiong hikbi sa kanyang lalamunan. Pagsapit ng malalim na gabi, nang balot na ng katahimikan ng buong mansyon, dahan-dahang lumabas si Paloma mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay maingat na humakbang sa makapal na karpet patungo sa pribadong opisina ng kanyang ama. Hindi siya makatulog. Ang mga narinig niya kagabi tungkol sa pagpapalayas sa kanyang mga lolo at lola ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Pinihit niya ang malamig na busol ng pinto. Bukas ito. Pumasok siya sa loob at pinuksan ang maliit na ilaw sa ibabaw ng mesa. Hinalungkat niya ang mga drawer ng kanyang ama, naghahanap ng kahit anong patunay na magpapabulaan sa mga paratang laban sa kanyang ina. Sa ilalim ng isang makapal na patong ng mga papeles, nahanap niya ang isang brown folder na may nakatatak na antique property assessment. Nanginginig ang mga daliring, binuksan niya ito. Tumambad sa kanya ang mga litrato ng sira-sirang barong-barong ng kanyang lolo at lola. Ito ang eksaktong mga litratong ipinakita sa malaking screen noong araw ng parangal. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa ibabang bahagi ng mga larawan, nakita niya ang petsa kung kailan ito kinuha. 6 na buwan na ang nakalilipas. Gumuho ang mundo ni Paloma. 6 na buwan. 6 na buwan nang alam ng kanyang ama ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kanyang lolo at lola. Ngunit hindi man lang nito sinabi sa kanyang ina. Mas malala pa, pinlano ito ni Lorenzo. Hinayaan nitong magdusa ang mga matatanda upang may magamit itong sandata laban kay Serafina sa tamang panahon. Ang kanyang ama ay isang halimaw na nagbalat-kayong biktima. Habang ibinabalik niya ang folder, may isang bagay na nahulog mula sa gilid ng drawer. Isang maliit at pulang notebook na may pangalan ni Valeria sa pabalat. Bubuksan na sana niya ito nang bigla niyang mapansin ang isang pamilyar na tela na itinapon sa basurahan sa gilid ng mesa. Kinuha niya ito. Ito ang lumang gray na sweater ng kanyang ina. Ang madalas nitong isinusuot kapag giniginaw sa gabi habang nagtatrabaho. Mahigpit itong niyakap ni Paloma. Ibinaon ang kanyang mukha sa malambot na tela. Nandun pa rin ang amoy ng lavender, ang amoy ng kaligtasan, ang amoy ng katotohanan. Pumasok sa kanyang isipan ang isang lumang voice message ng kanyang ina na ipinadala buwan na ang nakalipas. Paloma, anak, kahit anong mangyari, tandaan mong ikaw ang pinakamahalagang yamanan ko. Mahal na mahal kita. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Paloma. Naniwala siya sa mga kasinungalingan. Itinaboy niya ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ma, I'm sorry. I'm so sorry.
Paulit-ulit na bulong niya sa sarili habang yakap ang damit. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay naputol. Isang malakas at marahas na pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa bungad ng opisina si Lorenzo. Wala ang maamo at perpektong ngiti nito. Ang mukha nito ay madilim. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa mga papeles na nagkalat sa ibabaw ng mesa. "Anong ginagawa mo rito?" Mababa at nakakakilabot na tanong ni Lorenzo, isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Umatras si Paloma, pilit na itinatago ang folder sa kanyang likuran. "Pa, I was just looking for a pen." Isang mabilis na paghakbang ang ginawa ni Lorenzo. Wala nang pagkukunyari, wala nang pagpipigil. Marahas nitong hinablot ang braso ni Paloma. Bumaon ang malalaki at matitigas nitong mga daliri sa manipis na balat ng kanyang anak. Napadaing sa matinding kirot ang dalagita. Pilit na kumakawala. "Huwag mo akong pinaglululoko, Paloma!" Bulyaw ni Lorenzo, inilalapit ang nanlilisik na muka sa nanginginig na anak. "Kung gusto mong manatili sa bahay na ito at mamuhay ng marangya, matuto kang magbulag-bulagan. Akin ang lahat ng ito, naiintindihan mo?" Hindi na makasagot si Paloma dahil sa tindi ng takot at sakit na nararamdaman sa kanyang braso. Ang makapal na alikabok sa kalsada ng barangay San Roque ay malakas na umikot at pumailan lang sa hangin nang huminto ang isang makintab at itim na luxury car sa tapat ng barong-barong ni Donato. Mula sa loob ng sasakyan, pumaba si Lorenzo. Maingat niyang ipinagpag ang dulo ng kanyang mamahaling pantalon. Tila nandidiri na baka dumikit ang kahirapan ng lugar sa kanyang balat. Tinitigan niya ang sira-sirang bahay nang may labis na pangungutya bago marahas na itinulak ang lumang gate na gawa sa kawayan. Sa loob ng bahay, mabilis na pinunasan ni Serafina ang kanyang mga luha at inihanda ang kanyang sarili. Isinuot niya ang maskara ng isang talunang babae. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Lorenzo ang isang Serafinang nakayuko, walang ayos ang buhok, at suot ang isang kupas na duster. Eksakto sa imaheng gusto niyang makita. "Amoy burak ang lugar na ito. Hindi ko alam kung paano mo nakakayanang huminga rito, Serafina." Malamig na bati ni Lorenzo. Inililibot ang paningin sa mga butas ng kanilang bubong. "I'm sure you received the eviction notice. Wala na kayong oras. Pack your bags and leave. O gusto mo pang kaladkarin ko ang mga magulang mo palabas ng basurang ito?" Sa halip na sumigaw at lumaban gaya ng dati, lumuhod si Serafina. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad upang pigilan ang nag-aapoy na galit na gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinalabas ang panghing-inig sa kanyang boses. "Huwag mo kaming palayasin, Lorenzo. Nagmamakaawa ako sa iyo." Garagal na pakiusap ni Serafina. Pilit na iniiwas ang kanyang mga mata upang hindi makita ng asawa ang pot na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. "Ibibigay ko sa iyo ang lupa. Pipirmahan ko ang papeles na isinusuko ko ang lahat ng karapatan namin dito. Wala na akong laban. Nakuha mo na ang lahat sa akin, pati ang anak ko. Huwag mo lang itapon sa kali ang mga magulang ko." Umalinggaw ang isang malakas at mapanuyang halakak mula kay Lorenzo. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos na sinasamba ng babaeng dati ay hindi niya mapasunod. "Finally, natauhan ka rin," nakangising sagot ni Lorenzo. "I'll prepare the deed of absolute sale, but don't expect a single peso from me." "May isa lamang akong kondisyon," mabilis na dugtong ni Serafina, nananatiling nakayuko. "Pipirma ako, pero kailangan mong pumirma sa isang waiver. Ilagay mo sa kontrata na ang kumpanyang Costa Esperanza ang pormal na tatanggap at aako ng lupang ito at wala ng utang na hahabulin ang bahay marangal sa mga magulang ko." Sumimangot si Lorenzo. Ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng ngiti. Sa kanyang isipan, ang waiver na hinihingi ni Serafina ay isang desperado at walang kwentang papel.
Hawak niya ang board of directors ng Bahay Marangal. Higit pa rito, ang Costa Esperanza ang mismong dummy corporation na ginagamit niya para magpatayo ng isang malaking resort sa lugar na yon. Ang kondisyon ni Serafina ay tila nagpadali pa sa kanyang trabaho. You really are stupid when you're desperate. Pagmamayabang ni Lorenzo. Inaayos ang kanyang relo. Fine, I will sign your useless waiver. The land goes to Costa Esperanza. Anything else to save your pathetic pride? Gawin natin ang pirmahan sa araw ng barangay fiesta. Mahinang sagot ni Serafina. Sa harap ng lahat ng tao sa plaza. Gusto kong makita ng mga kapitbahay namin na binayaran ko ang sinasabi nilang ninakaw ko gamit ang lupang ito. Gusto kong matigil na ang mga tsismis at pangungmutya kay tatay. Pumalakpak ng mahina si Lorenzo. Ang labis na kapalaluan ay tuluyan ng bumulag sa kanyang pag-iisip. Ang magkaroon ng pagkakataong hiyain si Serafina sa harap ng buong barangay at pormal na ang kininang lupa sa isang pampublikong entablado ay inang panalo na hindi niya kayang palagpasin. It's a date, dear wife. Ibibigay ko sa'yo ang huling palabas na gusto mo. Nakangising wika ni Lorenzo bago tumalikod at naglakad palabas ng bahay, diring-diri pa rin sa putik na dumikit sa kanyang sapatos. Nang tuluyan na makaalis ang sasakyan, dahan-dahang tumayo si Serafina. Natanggal ang maskara ng kahinaan at bumalik ang matatalim at determinado mga mata ng isang inang naghihintay ng tamang oras para umatake. Nakapasok na sa patibong ang demonyo. Sa mga sandaling iyon, mula sa madilim na sulok ng kusina, tahimik na lumabas si Donato. Ang matanda ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Sa kanyang likuran, mahigpit na nakakuyom ang kanyang magaspang na kamay sa puluhan ng isang kinakalawang na itak. Kanina pa siya nakatayo roon, nakikinig sa bawat panlalait ni Lorenzo. Handa siyang pumatay at makulong. Handa siyang tapusin ang buhay ng halimaw na yon kung sakaling saktan nito si Serafina ng pisikal. Subalit pinili niyang magtiwala sa plano ng kanyang anak. Ngumiti si Serafina sa kanyang ama, isang ngiti na nagsasabing magiging maayos ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Donato. Ang matapang na mga mata ng matanda ay nanlaki. Marahas niyang binitawan ang itak at mahigpit na napahawak sa kanyang dibdib. Isang garagal at tila pinipigil ang paghinga ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel at ang kanyang mga tuhod ay mabilis na nawala ng lakas. Umalinggaw-ngaw sa buong kabahayan ang mabigat at nakakakilabot na pagbagsak ng itak sa sahig na gawa sa kawayan. Isang nakakabinging katahimikan ang panandaliang bumalot sa barong-barong bago tuluyang sumabog ang matinding pag-iyak ni Remedios. Walang sinayang na segundo si Serafina. Binuhat niya ang nanginginig at malamig na katawan ng kanyang ama, isinakay sa isang pinara na tricycle at nagmamadaling dinala sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang amoy ng kalawang, lumang pader at matapang na gamot ay sumalubong sa kanila sa siksikang emergency room. Pagkatapos na mabilis ang pagsusuri, isang doktor na may bahid ng pagod sa muka ang lumapit kay Serafina. Kailangan daw ng emergency bypass surgery ng matanda dahil sa matinding atake sa puso. Ngunit bago nila simula ng operasyon, kailangan muna ng malaking paunang bayad. Nanlumo si Serafina. Nakapaskil sa kanyang isipan ang pulang ilaw ng kanyang frozen ATM account. Wala siyang pera, wala siyang kahit ano. Sa labis na desperasyon, nilunok ni Serafina ang huling patak ng kanyang dignidad. Gamit ang nahiram na cellphone sa isang NARS, tinawagan niya ang numero ng mansyon ng mga Montero. Sumagot ang malamig at mapagmataas na boses ni Doña Mercedes. "Ma, nagmamakaawa po ako." Garagal at basag na tinig ni Serafina habang nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. "Inatake sa puso ang tatay ko. Kailangan niya ng operasyon ngayon din. Pautangin niyo muna ako.
Kahit bawasin nyo na sa halaga ng lupa namin. Kahit anong gusto nyo gagawin ko. Iligtas nyo lang ang buhay ng ama ko. Isang maliit at mapang-uyam na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Bakit ko naman pag-aaksayahan ng pera ang isang taong malapit na ring mamatay? Malupit na tugon ng kanyang biyenan. Ang boses ay parang yelo na tumutusok sa balat ni Serafina. Wala na kaming pakialam sa inyo, Serafina. Sa halip na manghingi ka ng pera sa amin, bakit hindi ka na lang magdasal para sa kaluluwa ng tatay mo? That would be much cheaper. Ang mabilis na pagkaputol ng linya ay nag-iwan kay Serafina sa isang madilim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Napaluhod siya sa pasilyo, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ng pagkatalo. Ngunit ilang sandali pa, lumapit ang nurse na may bitbit na mga dokumento. Meron na raw nagbayad ng buong halaga ng operasyon at gamot. Nang silipin ni Serafina ang resibo ng deposit slip, nakita niya ang isang pamilyar na pirma. Pinuntahan niya ang cashier at napag-alaman na isang babaeng abogado ang nagbenta ng sarili nitong sasakyan para lang mabayaran ng ospital. Si Beatrice. Sa kabila ng pagtataksil nito ng dahil sa takot, isinugang ang kanyang pinsan ang huling yaman nito upang iligtas ang buhay ng tiyuhin. Pagkatapos ng matagumpay ngunit masalang operasyon, inilipat si Donato sa isang maliit na ward. Lumapit si Serafina sa gilid ng kama. Sa kabilang dulo, maingat na pinupunasan ni Remedios ang maputla at pawisang mukha ng matanda gamit ang isang maligamgam na bimpo. Habang ginagawa yon, mahinang humuhuni ang kanyang madrasta ng isang lumang oyayi, ang mismong kanta na palaging inaawit nito kay Serafina nung siya ay bata pa upang patahanin sa pag-iyak. Ang simpleng himig na yon ay nagdala ng pambihirang init sa malamig na kwarto ng ospital. Dahan-dahang iminulat ni Donato ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang kamay ni Serafina at mahigpit itong hinawakan. Walang luha sa mga mata ng matanda, kundi isang matapang na alab. "Huwag mong isuko ang laban, anak," garagal. Ngunit may diin na bulong ni Donato. Pinipilit ang bawat salita mula sa kanyang tuyong lalamunan. "Kahit mamatay ako sa ospital na ito, huwag na huwag kang yuyuko sa kanila. Ibangon mo ang pangalan natin." Tumango si Serafina, mariing hinalikan ang kamay ng kanyang ama. Wala nang pag-urong. Buo na ang pasya niya. Nang tumayo siya at dumungaw sa bintana upang huminga ng malalim, may isang nakababahalang tanawin ang umagaw sa kanyang atensyon. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng pundidong ilaw ng post, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Nakatayo lamang ito roon, walang ginagawa, ngunit direktang nakatingin sa direksyon ng kanilang kwarto. Tauhan ba ito ni Lorenzo? Sinusubaybayan ba sila upang siguraduhing hindi sila makakatakas bago ang araw ng pirmahan? Bago pa man niya lubusang pag-isipan ang pagbabanda sa labas, isang maikli at sunod-sunod na tunog mula sa kanyang lumang cellphone ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. May pumasok na mensahe sa kanyang email, isang lihim na account na tanging isang tao lamang ang nakakaalam. Nang buksan niya ang mensahe, nakita niya ang pangalan ng nagpadala, mula kay Paloma. Ang mensahe ay may kalakip na isang audio file at sa ilalim nito ay may maikling pangungusap na tuloy yang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Serafina. "Mama, I'm sorry. Listen to this." Nanininig ang mga daliri ni Serafina nang pindutin niya ang play button sa screen ng kanyang telepono. Mula sa maliit na speaker, umalingaw-ngaw ang pamilyar at malupit na boses ng kanyang asawa, kausap ang kabit nitong si Valeria. "Hayaan mo silang magutom sa ilalim ng sirang bubong na iyon," malamig na utos ni Lorenzo sa recording. "The more those old people suffer, the more the public will believe Serafina is a monster. Siguruhin mo lang na malinis ang pagkakapeke mo sa mga pirma ng housing project. Gusto ko, siya ang tuluyang makulong." Hindi sakit o galit ang unang naramdaman ni Serafina nang matapos ang mensahe. Masaganang luha ang umagos sa kanyang mga pismi.
Ngunit luha ito ng labis na kaligayahan. Naniwala ang kanyang anak sa kanya. Sa kabila ng patuloy na paninira, pagmamanipula at paghuhugas utak na ginawa ni Lorenzo at Doña Mercedes, hindi nabulag ang kanyang Paloma. Isinugal ng kanyang 5 taong gulang na anak ang sariling kaligtasan upang ibigay sa kanya ang katotohanan. Pumikit si Serafina, mariing idinikit ang telepono sa kanyang dibdib. Ang labis na pagmamahal ng inan ay mabilis na nag-alab, nagiging isang malamig at walang awang poot laban sa mga taong nanakit sa kanyang pamilya. Lumabas siya ng kwarto at naglakad patungo sa maliit na kapilya ng ospital upang mag-isip. Sa loob, sa ilalim ng dim na ilaw ng mga nakasinding kandila, nakaluhod sa harap ng altar si Beatriz. Nang maramdaman ni Beatriz ang paglapit niya, agad itong yumuko, hindi makatingin ng diretsyo. Umupo si Serafina sa tabi ng kanyang pinsan. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas ni Beatriz ang isang itim na flash drive at ipinatong ito sa mahabang upuang kahoy. Ito ang timestamp na digital trail ng lahat ng orihinal na dokumento, Ate Serafina. Nanginginig na bulong ni Beatriz, pinipigilan ng pag-agos ng luha. Bago ko ibigay kay Lorenzo ang mga hard copy para iligtas si Papa, ini-upload ko ang bawat pahina sa isang secure government server. Hindi niya mabubura ang digital footprint ng panloloko niya at ang paglilipat ng pondo papunta kay Valeria. Patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ito, pero handa akong tumestigo kahit matanggalan pa ako ng lisensya. Hindi sumagot si Serafina. Sa halip, inabot niya ang nanginginig at malamig na kamay ni Beatriz. Mahigpit niya itong hinawakan. Sa isang mainit na pisil na yon, naipasa ang buong pagpapatawad na hindi na nangangailangan pa ng mga salita. Magkadikit ang kanilang mga balikat, muling nagkaisa ang magpinsan sa harap ng hamon. Tumingala si Serafina sa malaking krus na nakasabit sa itaas ng altar. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamakaawa, na yon ay kasing tigas na ng bakal. Poprotektahan ko ang lisensya mo, Beatriz. Tahimik, ngunit mariing sumpa ni Serafina. At ipinapangako ko, babayaran nila ang bawat luhang pumatak sa pamilyang ito. Ngunit habang nagbubuo ng alyansa ang liwanag sa probinsya, patuloy na naghahasik ng lagim ang dilim sa Maynila. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montero, isang malakas na paghampas ng kamao sa ibabaw ng makinis na mesa ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Lorenzo sa harap na nakabukas na laptop ng kanyang anak. Kitang-kita sa screen ang ipinadalang encrypted email na naglalaman ng audio file. Galit na lumingon si Lorenzo. Marahas niyang hinila ang braso ng umiiyak na si Paloma. Kinaladkad ang dalagita palabas ng opisina. Pinalaki kita para maging isang Montero, hindi para maging traidor na katulad ng nanay mong magnanakaw. Bulyaw ni Lorenzo habang walang awang itinulak si Paloma sa loob ng isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Pa, tama na! Masama kayo! Umiiyak na sigaw ni Paloma, pilit na pinipigilan ang pagsara ng pinto. Ngunit tinabig lamang siya ni Lorenzo at ikinandado ang pinto mula sa labas. Bukas na bukas din, ipapadala kita sa isang boarding school sa Switzerland. Wala kang sisirain sa mga plano ko. Habang umiiyak ang kanyang anak sa Maynila, bumalik si Serafina sa kwarto ni Donato sa ospital upang ihanda ang mga kailangan para bukas. Lumapit siya kay Remedios at ibinulong na kailangan na nilang ihanda ang mga papeles ng lupa bilang pain sa seremonya. Ngunit biglang namutla si Remedios. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang patuloy na kinakapa ang pinakailalim ng kanyang lumang canvas bag. Serafina, anak, garagal na bulong ni Remedios, bakas ang matinding takot sa mga mata. Nawawala ang orihinal na titulo ng lupa. Ang huling natatandaan ko, inilagay ko ito sa ilalim ng altar bago tayo nagpunta sa ospital. Naramdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang batok. Nasaan ang orihinal na titulo?
May lihim bang nakapasok sa kanilang barong-barong habang nag-aagaw buhay ang kanyang ama? Ngunit wala na silang oras upang hanapin ang nawawalang dokumento. Sumapit na ang umaga. Ang araw na hinihintay ng lahat. Ang araw ng barangay fiesta. Ang malakas at masiglang tunog ng banda at ang sunod-sunod na pagsabog ng mga paputok ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang. Kasabay ng masayang indayog ng musika, isang mahabang convoy ng mga maiitim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa maalikabok na kalsada ng barangay. Bumaba ang madilim na bintana ng nangunggunang sasakyan. Iniluluwa ang nakangising mukha ni Doña Mercedes, kasunod ang sasakyan ni na Lorenzo at Valeria. Handa na ang entablado. Ang malawak na plaza ng Barangay San Roque ay nagmistulang isang marang, yang entablado para sa isang malagim na palabas. Sa gitna ng makukulay na banderitas at patuloy na pag-indayog ng masa, yang musika mula sa banda ng munisipyo, nagpatayo si Lorenzo ng isang malaking plataporma. Pinuno niya ito ng mga lokal na opisyal at mga bayarang mamamahayag na handang idokumento ang tuluyang pagbagsak ng kanyang asawa. Para sa buong mundo, isa itong marangal na seremonya kung saan patatawarin ng isang mabuting asawa ang mga utang ng kanyang tiwaling misis kapalit ng lupain ng pamilya nito. Lumabas si Serafina mula sa gilid ng entablado. Suot niya ang isang kupas at simpleng Filipiniana na gawa sa pinya, ang mismong damit na isinuot ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Walang alahas, walang mabigat na makeup, tanging ang matapang at malamig na paningin ang kanyang sandata. Sa kanyang likuran, iginulong ni Remedios ang isang hiniram na wheelchair kung saan nakaupo si Donato. Sa kabila ng sariwang tahi mula sa operasyon sa puso at panghihina ng katawan, pinilit ng matanda na dumalo upang saksihan at panindigan ang laban ng kanyang anak. Sa pinakaharap ng nagsisiksikang mga manonood, nakatayo si Cora. Ang kumikinang na ring light ng kanyang telepon ay direktang nakatutok sa mukha ni Serafina. Tuwang-tuwa ang matanda, panay ang pagbasa ng malakas sa libu-libong komento ng mga netizens na naghihintay na makitang umiyak at lumuhod ang dating bilyonaryang CEO. Umakyat sa entablado sina Lorenzo, Valeria at Doña Mercedes. Kumuha ng isang panyong seda ang biyena ni Serafina at maarte itong itinapat sa kanyang ilong, halatang nandidiri sa amoy ng inihaw na isda, alikabok at pawis ng mga ordinaryong tao sa paligid. Nakatayo naman si Valeria sa tabi ni Lorenzo, nakangiting iwinagayway ang makapal na kontrata habang kumikinang ang mga mamahaling alahas na ninakaw niya mula sa kwarto ni Serafina. Bago tuluyang umakyat si Serafina sa hagdan ng entablado, isang babae na asawa ng isang mangingisda ang humawi sa mga humaharang na gwardiya. Maingat at puno ng respeto nitong isinabit ang isang maliit na kwintas ng sampagwita sa leeg ni Serafina. Sa isang mahinang tinig, bumulong ito ng isang pangungusap na nagbigay ng pambihirang init sa nanlalamig na katawan ng dating CEO. "Naniniwala po kami sa inyo, ma'am." Samantala, sa isang madilim na sulok sa labas ng plaza, mabilis na naglalakad si Beatriz pabalik-balik. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone na nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba at matinding pagmamadali habang nagbibilin sa kanyang kausap na bilisan ang pagdating dahil magsisimula na ang pirmahan. Ipinatawag si Serafina sa gitna ng entablado ng tagapagsalita. Kinuha ni Lorenzo ang kontrata mula kay Valeria at inilapag ito sa ibabaw ng mahabang mesa. Isang mamahaling pluma ang marahas niyang idiniin sa tapat ng papel, nakangiti habang pinagmamasdan ang biktima na nahulog sa kanyang patibong. Lumapit si Doña Mercedes, ang boses ay puno ng nakakalasong kapalaluan na sadyang inilakas upang marinig ng mga mamamahayag. "Pirmahan mo na yan, Serafina, at tapusin na natin ang kahiyahiyang dramang ito na makauwi na kami sa malinis na lugar. Be grateful my son still has a heart for a criminal like you." Hinarap ni Serafina ang mesa,
Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma mula sa ibabaw ng kontrata. Hinintay ng lahat ang kanyang pagluha. Hinintay ng lahat ang kanyang paglagda. Ngunit sa halip na itapat ang dulo ng pluma sa papel, huminto siya. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretsyo at walang kurap sa lente ng kamera ng livestream ni Cora. Ang isang nakabibinging katahimikan ay biglang bumalot sa buong plaza bago magsalita si Serafina. Ang matigas na pagbagsak ng ginintuang pluma sa ibabaw ng makapal na kontrata ay umalingaw-ngaw sa buong plaza mula sa mikropono. Bumasag ito sa inaasahang katahimikan at sa ilusyon na makikitang lumuluhod si Serafina. Sa halip na pumirma at umiyak, itinaas niya ang kanyang mukha. Wala na ang anino ng isang talunang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kalmado, ngunit nakamamatay na pot. Lumingon muna si Serafina sa kanyang likuran. Tiningnan niya ang kanyang amang si Donato na nakaupo sa wheelchair. Tumango ang matanda, isang tahimik na basbas na ibigay na niya ang huling dagok. Kung talagang malinis ang intensyon mo, Lorenzo, at kung talagang utang na loob ko pa ang pagpapatawad mo sa pamilya ko, ipabasa mo ang huling pahina ng kontratang yan sa harap ng lahat ng naririto. Matapang at malinaw na utos ni Serafina. Ang tinig ay umaabot hanggang sa pinakadulong hanay ng mga manonood. Nangunot ang no ni Lorenzo. Pilit siyang ngumiti sa harap ng mga kamera, sinusubukang panatilihin ang imahe ng isang mabait at maunawaing asawa. Serafina, huwag mo nang pahabayin ito. You are embarrassing yourself. Tanggapin mo na ang tulong ko. Basahin mo, Lorenzo! Sigaw ni Serafina. Pumailan lang ang galit sa bawat pantig. O gusto mong ako ang magbasa para sa buong mundo? Bago pa man makasagot si Lorenzo, mabilis na hinablot ni Serafina ang mikropono mula sa stand. Hinarap niya ang mga mamamahayag at ang libu-libong taong nanonood. Nakasaad sa kontratang ito na ang lupain ng mga magulang ko ay porma na ililipat sa kumpanyang Costa Esperanza. Pamilyar ba kayo sa pangalang yan? Yan ang mismong kumpanyang sinasabi mong ginamit ko para magnakaw ng 186 na milyong piso mula sa bahay marangal. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Namutla si Valeria at pasimpleng umatras ng isang hakbang. Pilit itinatago ang kontratang hawak niya. Bakit ko ililipat ang nag-iisang yaman ng pamilya ko sa kumpanyang nagdiin sa akin sa kasalanan? Patuloy ni Serafina, ang boses ay lalong tumitigas at bumabaon sa kaluluwa ng kanyang mga kaaway. Dahil ang totoo, hindi sa akin ang Costa Esperanza. Pagmamayari yan niya ang babaeng nakatayo sa tabi mo. Si Valeria Dizon. Shut up! You are a liar! Matinis na tili ni Valeria, itinuturo ang mukha ni Serafina habang nanginginig ang mga daliring balot ng diamante. Huwag ninyo siyang paniwalaan. Desperada lang siya. Nasiraan na siya ng bait. Sinungaling ba ako? Malamig na tugon ni Serafina. Tumingala siya at lumingon sa gawin ng tech booth sa gilid ng plaza. Sumenya siya gamit ang isang tango. Mula sa madilim na sulok, mabilis na isinaksak ni Beatrice ang kanyang laptop sa main system ng entablado. Pinindot niya ang huling susing magpapalaya sa katotohanan. Sa isang iglap, namatay ang logo ng kumpanya sa malaking LED screen sa likuran ni Lorenzo. Isang nakakabulag na liwanag ang pumalit, nagpapakita ng mga malilinaw na kopya ng bank records at digital paper trail na may opisyal na tatak ng oras at petsa mula sa gobyerno. Itinuro ni Serafina ang malaking screen ng may buong pagmamalaki. Tingnan ninyong lahat! Mula sa pondo ng bahay marangal, dumaan ang pera sa 3 dummy accounts na mismong si Lorenzo Montero ang pumirma bilang Chief Financial Officer. At alam niyo ba kung saan dumiretso ang huling destinasyon ng pera? Sa personal na bank account ni Valeria. Ang mga perang ninakaw niyo sa mga mahihirap na pamilya ay ang mismong ipinambili ng babaeng yan sa mga mamahaling alahas na suot niya ngayon.
Gumuho ang gawa-gawang kaharian ng mga Montero sa harap ng libu-libong tao. Ang mga manonood sa plaza, na kanina ay handang kutyain si Serafina, ay sabay-sabay na sumigaw ng pambabatikos laban sa mag-asawa. Umuugong ang alon ng galit ng taumbayan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Mercedes. Nawala ang kanyang pino at marangyang ayos. Marahas niyang hinawakan ang braso ng isang gwardiya. Nanginginig ang buong katawan. Patayin niyo ang screen na yan! Na yun din! Mga mangmang! Sinisiraan nila ang pamilya ko! Idedemanda ko kayong lahat! Bulyaw ng matanda habang pilit na tinatakpan ng kanyang panyong ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Ngunit huli na ang lahat. Walang makakapigil sa liwanag na sumisira sa dilim. Sa pinakaharap ng entablado, nagising si Cora sa katotohanan. Napagtanto niyang nagamit siya ng mga tunay na kontrabida. Sa halip na ibaba ang kanyang telepono, inilapit pa niya ang kanyang ring light. Walang awang itinutok ni Cora ang lente ng direkta sa namumutla at pinagpapawisang mukha ni Lorenzo. Hindi pinalampas ang bawat patak ng takot ng lalaki. Hala, mga kapitbahay, i-share nyo ito. Panurin nyo ang mukha ng mga tunay na magnanakaw. Bilyonaryo pala sa nakaw ang mga aswang na ito. Masayang sigaw ni Cora sa kanyang livestream na sa mga oras na yun ay pumaluna sa daan-daang libong manonood mula sa buong bansa. Hindi na si Serafina ang pinagtatawanan, kundi ang mga taong sumira sa kanya. Tuluyang nawala ang kontrol ni Lorenzo. Nakita niya ang bawat lens ng camera na nakatutok sa kanya. Ang bawat matang mapanghusga na kanina ay kakampi niya. Ang kanyang pinakaiingatang reputasyon, ang kayamanan, at ang kapangyarihang binuo niya mula sa pandaraya ay nasunog sa loob lamang ng 5 minuto. Sa matinding put at kahihiyan, sumugod si Lorenzo. Walang pag-aatubili, marahas niyang sinunggaban si Serafina sa kwelyo ng manipis nitong damit. Buong lakas niyang inalog ang kanyang asawa sa harap ng publiko. Lumabas ang pagiging halimaw na matagal niyang itinago sa likod ng mamahaling suit. Akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagpalaki ng pangalan mo. Wala kang kwentang asawa. Wawasakin kita, Serafina. Nangangalit na bulyaw ni Lorenzo. Tumatalsik ang laway at namumula ang mga mata sa galit. Ngunit hindi pumikit si Serafina. Hindi siya umiyak. Tinitigan lamang niya ang lalaking nanakit sa kanya ng 11 taon. Ang mga mata ay puno ng matinding tagumpay. Bago pa man makalapit ang mga gwardiya upang awatin si Lorenzo, isang malinaw at matapang na boses ng isang dalagita ang pumutol sa kaguluhan. Bitawan mo ang mama ko! Mula sa likuran na nagkakagulong mga manonood, unti-unting nahawi ang dagat ng mga tao. Naglakad patungo sa paanan ng entablado si Paloma. Mamula-mula ang kanyang mga mata mula sa matinding pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay baon ang pambihirang tapang na nakuha niya sa kanyang ina. Sa kanyang likuran, naglalakad ang pormal at kalmadong si Beatriz, kasama ang 3 matitipunong pulis na armado ng warrant of arrest. Nang makita ng dalagita ang kalagayan ng kanyang ina, mabilis itong umakyat sa hagdan. Nabitawan ni Lorenzo ang kwelyo ni Serafina dahil sa labis na pagkagulat. Paloma? What are you doing here? Nanginginig at pilit na pinatatamis na tanong ni Lorenzo, sinusubukang ibalik ang maskara ng isang mapagmahal na ama. Umuwi ka na, anak. Ginagawa ko lang ito para sa kinabukasan mo. Ngunit hindi na muling mabibilog ni Lorenzo ang ulo ng kanyang anak. Kinuha ni Paloma ang mikroponong nabitawan ni Serafina. Itinapat niya ang speaker ng kanyang cellphone rito at walang pag-aalinlangang pinindot ang audio file na nakuha niya mula sa opisina ng kanyang ama. Sa loob ng ilang segundo, umalingaw-ngaw sa buong plaza. At sa live stream ni Cora ang malinaw na pag-uusap ni na Lorenzo at Valeria. Rinig na rinig ng libu-libong tao ang bawat plano ng lalaki na pagutumin ng kanyang mga biyenan. At ang malinaw na pag-uutos nitong pekein ng mga pirma para sa pondo ng housing project.
Ang mismong boses ni Lorenzo ang nagbaon sa kanya sa hukay na ginawa niya para sa kanyang asawa. I'd rather be poor and have a real mother than live in a mansion built on your lies, Pa. Sumusumbat, ngunit buong pusong sigaw ni Paloma. Tinalikuran niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng karangyaan at tumakbo patungo sa mga bisig ng babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Sinalubong ni Serafina ang kanyang anak ng isang mahigpit at nang ungulilang yakap. Sabay silang napaluhod sa kahoy na sahig ng entablado. Hindi alintana ang mga nakatutok na camera. Gamit ang kanyang nanginginig at magaspang na hinlalaki, maingat na pinunasan ni Serafina ang mga luha sa pisngi ni Paloma. Ang gaspang nga iyon ay eksakto sa kung paano pinunasan ni Remedios ang dumi sa mukha niya noong unang araw ng kanyang pag-uwi. Isagpayak na haplos, ngunit nagtataglay ng pinakadalisay at pinakamatibay na pagmamahal. Sa kabilang panig ng entablado, tuluyan nang nawala ng lusot ang mga demonyo. Lumapit ang punong opisyal ng mga pulis kina Lorenzo at Valeria. Binasa ng pulis ang kanilang mga karapatan bago marahas na inipit ang kanilang mga kamay sa likuran. Ang paglapat ng malamig na bakal na posas sa mga pulso ni na Lorenzo at Valeria ay naghudyat ng pagtatapos ng kanilang wad na kaharian. Hinila pababa ng entablado si Lorenzo at habang kinakaladkad siya ng mga pulis, ang kanyang mamahaling sapatos at pormal na kasuotan ay nabalot ng putik at alikabok na kinasusuklaman niya. Wala siyang nagawa, kundi iduko ang kanyang ulo habang umuulan ang mga masasakit na salita mula sa mga ordinaryong tao na minsang pinagkaitan niya ng katarungan. Nang makita ni Doña Mercedes na inilalayo ang kanyang kaisa-isang anak, sumigaw ito ng mga pagbabanta. Hindi ninyo kilala kung sino ang kinakalaban ninyo. Ididemanda ko kayong lahat, mga walang kwentang tao. Nagwawalang bulyaw ng matanda. Lumingon siya sa mga lokal na opisyal na inanyayahan niya kanina upang hingin ang kanilang tulong. Nuit isa-isa nang umalis at tumalikod ang mga ito upang makaewas sa malaking eskandalo. Nang mapagtanto ng matanda na tuluyan na siyang tinalikuran ng lahat ng kanyang kapangyarihan at koneksyon, hindi kinaya ng kanyang palalong puso ang labis na kahihiyan. Nawala ng malay si Doña Mercedes at tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa maalikabok at maduming sahig ng plaza na labis niyang pinandidirihan. Lumapit si Beatriz at inalalayan si Serafina at Paloma Patayo. Sa gilid ng entablado, naghihintay si Donato sa kanyang wheelchair habang mahigpit siyang yakap ni Remedios mula sa likuran. Umiiyak ang matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. Lumapit si Serafina at niyakap ang kanyang mga magulang. Ang buong pamilya ay muling nabuo, malayo sa dumi at kasakiman ng mundong nagtangkang sumira sa kanila. Isang mahaba, malalim at payapang paghinga ang pinakawalan ni Serafina habang nakasubsob sa balikat ng kanyang ama. Hindi na siya nanginginig. Lumipas na ang pinakamalakas at pinakamalupit na unos sa kanyang buhay. Ngayon, oras na para muling magtayo ng isang matibay na tahanan. Isang taon matapos ang malaking unos, muling bumuhos ang malakas na ulan sa barangay San Roque. Ang malamig na tubig ay masaganang dumilig sa mga halaman at naghugas sa maalikabok na kalsada. Subalit sa loob ng bahay ni na Donato, walang ni isang timba ang nakalatag sa sahig upang sumalo ng tulo mula sa kisame. Hindi ipinagiba ni Serafina ang lumang barong-barong upang patayuan ng isang marang, yang mansyon. Pinatibay niya ang pundasyon at pinalitan ng bubong ng matibay na materyales na kayang labanan ang kahit anong bagyo. Ngunit pinanatili niya ang mga lumang bintanang kapis, ang mga haliging kahoy na may bakas pa ng pintura mula sa kanyang yumaong ina, at ang maliit na altar kung saan nakapatong ang kahon ng mangga na naglalaman ng mga lumang sobre. Ito ang kanyang parangal sa nakaraan, isang paalala na hindi kailangang burahin ang pinanggalingan upang makapag-umpisa muli.
Habang pinagmamasdan ang tahimik na pagpatak ng ulan sa labas ng bintana, naramdaman ni Serafina ang isang malalim at ganap na kapayapaan. Wala na ang mga halimaw na nagpabigat sa kanyang dibdib. Nasa loob ng madilim at malamig na selda sa bilibid si Lorenzo, nag-iisa at tuluyan ng hinubaran ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Si Valeria ay lunod sa patong-patong na kaso at nabawi ang pamahalaan ang lahat ng ninakaw nitong alahas. Samantala, si Doña Mercedes ay naiwang mag-isa sa napakalaking mansyon ng mga Montero, kinamumuhian ng publiko at tuluyan ang tinalikuran ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Ang dating nagmamalaking ginang ay ngayoy isang bilanggo ng sarili nitong kasakiman at wad na pananampalataya. Napangiti si Serafina nang maalala ang pinsang si Beatrice. Tinanggap ni Beatrice ang samantalang pagkatanggal ng kanyang lisensya nang walang reklamo. Ngayon nagbibigay ito ng libreng payong legal sa mga mahihirap na mangingisda at magsasaka sa kanilang barangay. Pinatawad na niya ng buong-buo ang pinsan. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili mula sa matagal na pagtakbo sa nakaraan. Bumalik ang diwa ni Serafina sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang mainit na dampi ng kamay sa kanyang balikat. Niyaya na siya ni Remedios upang kumain. Sa gitna ng maliit na hapagkainan, nakaupo ang kanyang amang si Donato. Malaki na ang inigpaw ng kalusugan nito. May kulay na muli ang mga pismi at nakakangiti na ng walang iniindang sakit. Kinuha ni Donato ang sandok at inihiwalay ang pinakamalaki at pinakamasarap na bahagi ng isda. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng umuusok na kanin sa plato ni Serafina. "Kumain ka ng marami, anak," malumanay na wika ni Donato. Ang mga mata ay puno ng kagalakan. Tinitigan ni Serafina ang isda. Naalala niya ang unang gabi ng kanyang pag-uwi, kung saan isang maliit na tuyo at sunog na kanin ang pinagsaluhan nila sa gitna ng takot at pagkalito. Ngayon, iba na ang lasa ng hapunan. Kinuha ni Serafina ang masarap na bahagi ng isda mula sa kanyang plato at inilipat ito sa plato ng kanyang anak na si Paloma na nakaupo sa kanyang tabi. Ipinagpatuloy niya ang daloy ng pagmamahal. Isinandal ni Paloma ang kanyang ulo sa balikat ni Serafina habang tahimik silang kumakain, dinadama ang init ng pamilya na hindi kayang sirain ng kahit anong intriga at kasamaan. Gamugol si Serafina ng halos kalahating buhay niya sa pagpapatayo ng libu-libong bahay para sa ibang tao, sa paniniwalang yon ang sukatan ng tagumpay. Ngunit sa ilalim ng matibay na bubong na ito, sa piling ng mga taong pinili siyang samahan sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang isang tunay na tahanan ay hindi sinusukat sa halaga ng materyales o sa laki ng lupa. Ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan may sapat na pagpapatawad upang tanggapin ka pabalik ng buong buo kahit gaano ka panawasak ng mundo. Wala ng tagpi-tagping yero. Wala ng mga timbang sumasalo ng ulan. Ang tanging umaapaw sa bahay na iyon ay ang kapayapaang hindi kailanman mabibili ng pera.